Happy Monday night mga kadiliman. Happy nga ba? Bago natin basahin ang mga kwento, sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment nyo lang sa video na to yung pangalan at kung taga saan kayo o kung saan lugar kayo nakikinig ngayon. Yung mga magko-comment hanggang Wednesday ng gabi, July 8, yan lang po yung mga i-shoutout ko sa next video ngayong Thursday, July 9. Sana po ay malinaw sa lahat. Pakinggan ang tatlong kwento ng kababalaghan at katatakutan sa mga gasolinahan. Creepy listening sa lahat. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Joseph, taga Isabela. Nagtatrabaho ngayon dito sa Maynila. Madalas kong mapainggan sa mga kasamahan ko sa trabaho sa isang hardware yung mga kwento nyo. At naging libangan ko na nga rin ang pakikinig sa inyo. Kaya naisipan kong ibahagi itong karanasan ko kung saan girlfriend ko yung nag-type nitong kwento ko. Mga 9 na taon na ang nakakalipas nang mangyari ito. Nasa 25 taong gulang pa lang ako noon at nasa Isabela. Madalas akong bumiyahe tuwing madaling araw o hating gabi dahil na rin sa trabaho ko bilang security guard. Isa sa mga rutang nadadaanan ko noon ay ang makipot at liblib na daan papunta sa aming baryo. May isang lumang gasolinahan doon na madalas kong daanan pero bihira lang ako magparaga doon ng gas. Kadalasan ay sa araw nga dahil parang wala namang nagbabantay doon paggabi. Pero isang beses ay medyo ginabi na ako ng uwi. Madilim na noon at maulap ang langit ng pauwi galing trabaho. Napansin kong unti-unti na ring nauubos ang gas ko sa tangke ng motor. Wala nang ibang gasolinahan sa loob ng 10 kilometro, kaya wala akong ibang napagpilian kundi ang huminto dun sa lumang gasolinahan. Nang makarating ay halos wala ng ilaw sa paligid. Isang mahinang lampara lang yung nakasabit sa taas ng tangke ng gasolina. At ang malapit na gusali doon ay napansin kong parang luma na o kulay abo ang mga dingding. Huminto ako at bumaba. Sobrang tahimik na ng paligid noon at walang makikitang ibang tao sa buong lugar. "May tao po ba?" Sigaw ko ng bahagya nun. Ilang sandali pa ay nagulat ako nang may lumabas na isang matandang lalaki mula sa maliit na tindahan. Maliit siya, kulubot ang balat at ang lalim kong makatingin. Tanda kong kupas yung suot niyang uniforme at tahimik lang yun na lumapit sa akin. Sinabi ko na magpapagasolina ako. Tumango lang siya ng mabagal at nagsimulang maglagay ng gas sa tangke ng motor ko. Habang ginagawa niya yon ay napansin kong hindi man lang gumagalaw yung kanyang damit kahit na malakas yung hangin. Napansin ko rin yung anino niya, Sir Bob. Yung parang mas maliit yon kesa sa karaniwang tao o sa dapat ay laki niya. Parang hindi niya yon anino. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot, lalo na nang matapos niyang lagyan ng gas yung motor. Agad kong inabot yung bayad, pero nang mahawakan ko yung kamay niya, nanlamig ako bigla. Naramdaman ko na yung balat niya sa palad, magaspang, may pagkainit, at parang ugat ng puno yung pakiramdam niya. Mas nadagdagan yung kilabot ko nang halos kababayad ko lang ay bigla siyang nawala sa harapan ko. Para siyang bula na biglang naglaho. Paalis na ako noon nang may marinig akong pagtawa mula sa paligid. Nung una akala ko ay yung matanda, pero hindi ko na yun nakita. Ang narinig kong boses ay parang galing sa maliit na tao o bata. May napansin din akong mga aninong gumagalaw sa likod ng mga puno at sa mga malalagong halaman. Mabilis na lumilipat at nawawala sa paningin ko. Naalala ko yung bilin ng lola ko sa aming mga apo niya. Palagi kasi kaming nauutosang bumili kahit gabi na. Kapag daw may narinig kami na tumatawag, sumisitsit o tumatawa pero wala naman ibang tao, ay huwag daw namin itong lilingunin o hahanapin. Huwag din daw kaming magmura o magsalita ng masama dahil baka elemento ito na pinaglalaroan kami. Mabilis akong bumalik sa motorsiklo ko. Nanginginig na yung mga tuhod ko sa kaba. Pinaandar ko agad yung motor at pinaharurot palayo.
Pero habang pinapatakbo ko yun, may nakita ako sa salamin na naasunod sa likuran ko. Parang maliliit na mga anino na palukso-lukso. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang manibela. Maya-maya nun ay may naramdaman akong parang may bumabato sa akin, sir. Maliit lang yun na tumatama sa akin pero masakit. Akala ko nga ay nagulungan yung motor ko ng bato at tumalsik lang sa akin. Pero yun talaga ay parang binabato sa akin. Tumatama sa likod ko at helmet. Hindi ako lumingon o huminto. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho hanggang sa marating ko ang maliwanag na bahagi ng kalsada at makita ang mga ilaw ng mga bahay. Nang makauwi ako, agad kong kunwento yung mga pangyayaring yon sa lola ko. Buti raw at hindi ako huminto o di kaya ay pinansin ang mga yon. Baka kung ano raw ang mangyari sa akin kung nagkataon. Yung lugar na yon ay matagal na raw na parang tinirahan ng mga duwende at ibang elemento. Baka nga raw kahit yung nabilhan ko ng gas ay hindi tao. Kinilabutan ako sa sinabi ni Lola, lalo na nang maalala ko na bigla na lang nawala yung matanda. Simula nun, tuwing dumadaan ako sa lumang gasolinahan na yon ay may dala na akong kaunting pagkain o barya na inilalagay ko sa ilalim ng puno malayo sa gasolinahan bilang tanda ng paggalang. Nagtatabi-tabi po na rin ako lalo na kapag gabing-gabi na akong dumadaan doon. May mumunting kilabot pa rin akong nararamdaman lalo na at sobrang tahimik talaga sa bahaging yon. Pakiramdam ko minsan ay may bigla na lang haharang o hahablot sa akin. Pero nilakasan ko na lang yung loob ko hanggang sa masanay na ako. Kinikilabutan pero kapag nakalagpas na ako sa lumang gasolinahan na yon ay gumagaan na rin yung pakiramdam ko. Hanggang dito na lang, sir, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Ako si June Reyes, 32 years old, taga Bacolod City. Nagsimula akong magtrabaho noon bilang night shift attendant sa isang gasolinahan sa tabi ng highway ng Bacolod City. Mga 10 taon na ang nakakalipas. Hindi ko alam kung bakit napili kong mag-apply doon, gayong nakapagtapos naman ako ng kolehiyo. Pero dahil kakaalis ko lang doon sa dating trabaho at kailangan ko agad kumita, ay pansamantalang nag-apply ako doon. Nakilala ko ang may-ari na itago nating Sir Felix, isang matandang lalaki na parang may sariling mundo. Palagi siyang tulala at minsan kapag kinakausap ko ay hindi agad sumasagot. Sabi ng mga naging kasamahan ko doon ay medyo na-trauma na raw yon dahil minsan nang na-hold up yung gas station niya. Akala ko, Sir Bob, ay yun lang ang dahilan. Pero nang tumagal-tagal ako doon ay napapansin ko na napapadalas ang pagkatulala niya. Tapos bigla-bigla siyang magagalit. Kaya pinatigil siya ng asawa niya sa pagkakaha doon sa gasolinahan. Pero isang gabi, hindi ko makakalimutan dahil birthday yon ng kasamahan namin at nag-leave siya. 2:00 yon ng madaling araw at nakaramdam na ako ng sobrang antok. 24 hours kasing bukas yung gas station namin. Ang nagkakaha ay yung anak na lalaki ng may-ari na nag-aaral pa noon sa kolehiyo. Halos kakatapos ko lang maglinis ng mga tangke at nagliligpit ng mga gamit sa labas. Pinagpapasok ko yun sa pwesto noon kung saan naiidip na yung anak ng may-ari. Bumalik ako sa booth at doon naghintay ng kapalitan ko. Naidlip ako noon, Sir Bob. Pero nagising ako dahil pakiramdam ko may nakatayo sa harapan ko at nakamasid sa akin. Pagdilat ko ay muntik na akong mapahiyaw sa gulat at takot nang makita kong masamang nakatitig sa akin si Sir Felix. Hindi ito nagsasalita man lang. Hindi siya dumaan sa pwesto ng anak niya. Basta naglakad lang siya na parang robot. Sinundan ko pa ng tingin at bigla na lang yung nawala. Kaya lumabas pa ako ng kalsada para tingnan kung andun siya. Pero sa pagtataka ay wala na si Sir Felix doon. Imposibleng nakauwi agad yon ng ganong kabilis.
Walking distance lang naman yung bahay nila mula sa gas station. Pero matanda na si Sir Felix at parang iika-ika na nga akong maglakad. Kaya takang-taka ako nun na nawala siya bigla sa kalsada. Pero ganun na lang yung gulat ko at para akong aatakihin sa puso. Dahil paglingon ko ay andun siya sa likuran ko. Ngumisi pa siya at sinabihan ako na para daw akong nakakita ng multo. Papalitan daw niya yung anak niya. Medyo natigilan pa ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Nagkakamot pa ako sa ulo nang sabihin ko sa kanya na akala ko ay umuwi na siya. Paano naman daw siya uuwi, kakarating lang daw niya. Doon na ako talaga kinilabutan ng sobra. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili kung sino yung nakita ko. Wala akong napagsabihan noon kaagad. Nadadalas noon na nakikita ko si Sir Felix. Tapos hindi naman nakita ng mga kasamahan ko. Kaya minabuting itago ko na lang dahil baka isipin nilang baliw pa ako. Halata rin na kinilabutan din sila sa sinabi ko. Masamang senyales daw yon pag nakakita ka ng doppelganger. Isang beses na nag-duty ako ng gabi sa gasolinahan, hindi na talaga ako natulog. Tatakot ako kasi baka pagising ko ay kung ano na naman yung makita ko. Inabala ko na yung sarili ko sa paglilinis at minsan ay nanonood ako sa cellphone. Habang nanonood, Sir Bob, ay may napansin akong mabilis na dumaan pero hindi nakitang mabuti kung sino yon. Mabilis lang yon. Napatayo ako dahil baka may magpapagas. Pero nang silipin ko naman mula sa booth ay walang tao sa gasolinahan. Babalik na sana ako sa pagkakaupo nang parang may kumalampag mula sa loob ng opisina ni na Sir Felix. Yung anak pa rin niya yung nagbabantay. Tulog yun ang pasukin ko. Wala namang nagalaw na kung anong gamit doon. Kaya nag-ikot-ikot ako para hanapin kung saan yun kumalabog. Ayun, at nakita kong nagkalat na yung mga inipon kong container. Akala ko aso lang o kung anong hayop ang may gawa nun. Pero nagulat ako nang makita ko si Sir Felix na andoon sa may unahan. Nakaupo ito at parang may kinakalkal. Tinawag ko siya at tinanong kung anong hinahanap niya. Hindi niya ako nilingon. Hindi rin sumagot. Kaya nilapitan ko siya noon at kinalabit. Hindi agad siya lumingon kaya muli ko siyang tinawag. Ganun na nga lang yung gulat at takot ko nang unti-unti na siyang lumingon sa akin. Nakayuko ako sa kanya. Pero nang lumingon siya at makita ko ay wala siyang muka. Mabilis akong napadiretso ng tayo at kumaripas ng takbo. Grabe yung takot na naramdaman ko nun. Gising na yung anak ni Sir Felix nang bumalik ako. Nagtataka siya kung bakit hinihingal daw ako at pawis na pawis. Nang sabihin ko sa kanya na nakita ko si Sir Felix sa likuran ng gusali at nangangalkal ng basura ay napailing siya. Imposible daw yung sinasabi ko. Kakatawag lang daw niya sa bahay nila dahil magpapapalit na raw siya sa tatay niya dahil masama yung tiyan nito. Si Sir Felix daw ang sumagot. Andun ito sa bahay nila. Hindi ko na nakayanan yung takot noon, Sir Bob, kaya naparesign ako. Nadadalas na kasi yung ganong pangyayari. Natatakot ako na baka sa susunod ay may masama nang mangyari sa akin. Ilang buwan din ang lumipas noon at napalitaan namin na namatay na si Sir Felix doon mismo sa gas station niya. Heart attack. Ang kwento na naka-duty doon ng gabi ay bigla na lang daw nanigas sa kinauupuan niya si Sir Felix. Dilat ang mga mata at parang natakot. Hawak daw nito ang dibdib. Hindi ko alam kung may kinalaman ba yung nakikita kong doppelganger niya o talagang matagal na siyang may sakit sa puso. Pero kung ano man yun, naging laman na siya ng mga dasal ko na sana ay tahimik ang kanyang kaluluwa. Magandang gabi sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga sumusubaybay. Ako si Coco, taga Samar. Halos 5 taon din akong nagtrabaho noon sa isang maliit na gasolinahan sa gilid ng liblib na kalsada papasok ng aming bayan.
Hindi pa ako nakakatapak ng kolehiyo noon. Pagkatapos kong graduate ng high school ay naghanap agad ako ng trabaho. Sakto at tagahanap ng boy ang may-ari ng gasolinahan na kaibigan ni tatay, kaya agad kong sinunggaban. Sinabihan ako ng mga kaibigan ko na mag-iingat dahil sa lugar daw na yon ay nauso ang usapang aswang. May gumagala daw tuwing gabi na hindi malaman kung baliw ba o nagbabaliw-baliwan at pumapasok sa kabahayan. Duda daw nila na aswang yon. Tinawanan ko lang yung kwento. Kahit na sabihing uso yon sa lugar namin, hanggat hindi ko nakikita ay hindi ako naniniwala. Sa edad na 18 ay malakas na ang loob ko. Nasanay rin kasi ako magsasama kina tatay kapag nanguhuli ng isda sa gabi o di kaya ay nangangahoy sa kakahuyan ng madaling araw. Tahimik, madilim at tanging ilaw lang ng gas station ang nagbibigay liwanag sa paligid ng gabing yon. Narinig ko pa yung usap-usapan ng mga matatanda na delikado na raw sa lugar na yon kapag hating gabi o madaling araw. Pero nung una ay hindi ko yun pinapansin at pinaniniwalaan. Akala ko ay kwentong katatakutan lang para takutin yung mga kabataang mahilig maglalabas tuwing gabi. Isang gabi na medyo umaambon at mahangin, mag-aalas 12 na yon ng hating gabi at ilang oras na rin ang nakalipas mula nang may dumaang sasakyan. Nakaupo lang ako sa maliit na kubo at nakikinig sa tunog ng mga kuliglig at insekto. Lumalakas yung hangin na humahampas sa mga punong naroon. Maya-maya noon ay may narinig akong mahinang kaluskos mula sa madilim na bahagi ng gas station. Nasa may likurang bahagi na yon kung saan mataas ang damo at maraming puno. Akala ko ay pusa o aso lang, kaya sumilip ako sa bandang likuran ng istasyon. Walang tao, walang hayop, pero parang may dumaang amoy. Matapang yon na maasim na parang nabubulok na laman. Kumalat yun sa hangin na nalalanghap ko at tumagal pa talaga sa pang-amoy ko, kaya napatakip ako ng ilong. May tao ba dyan? Naitanong ko noon ng malakas. Medyo kinakabahan din yung boses. Walang sumagot. Ilang sandali pa ay may narinig akong tunog na parang paglipad ng malalaking pakpak. Mahina lang yon pero parang may bigat at dahan-dahang papalapit sa kinaroroonan ko. Lumabas ako ng kubo at tumingala. Doon ko nakita ang isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi ko ninais na makita. Sa itaas ng malaking puno ng akasya sa tapat ng istasyon, may isang parang napakalaking paniki na nakabitin. Akala ko nung una malaking paniki o ibon lang. Pero nang titigan kong mabuti ay parang may mahabang buhok yon na nakalaylay at humahampas sa hangin. Mahaba at malaking pakpak na parang sa paniki ay unti-unting bumabaliktad. Natatandaan ko pa na yung mga mata ng nilalang na yon ay kumikinang na parang apoy at mahaba yung nguso nito. Unang naisip ko nga ay manananggal. Natigilan ako noon sa sobrang takot. Nanigas ang mga paa at tuhod ko. Hindi ako makagalaw. Yung amoy na nalanghap ko ay muling umalingasaw. Parang nabubulok na laman na lalong tumindi at halos masuka na ako sa pandidiri. Narinig ko yung mahina ngunit nakakatakot na pag-atungal nun na para bang anumang oras ay susunggaban niya ako. Tumingin ito ng diretso sa akin. Nang sandaling yon ay naalala ko yung kwento ng lolo at lola ko. Yung manananggal o mga aswang daw ay natatakot sa asin, abo, holy water. Takot man akong kumilos noon ay pinilit kong maagalaw. Mabilis kong kinuha ang supot ng asin na ginabit ko pang sausawan ng mangga at tinago ko sa bubong lapawid ng kubo. Nanginginig pa nga yung mga kamay ko noon na pinagsasaboy ang pinto at bintana ng kubo. Umatungal ito ng malakas na parang ibon. Nakaangilo yung boses. Parang nagalit yun nang makitang naglagay ako ng asin sa mga dapat nitong daanan. Hindi na ito makalapit sa akin dahil may bitbit pa rin akong asin nun. Lumipad ito pa itaas, paikot-ikot sa ibabaw ng gasolinahan na parang naghahanap ng ibang madaling pasukan. Hindi ako umalis ng kubo. Talagang pinaghandaan ko noon ang pag-atake niya. Makalipas ng maraming minuto, unti-unti nang lumipad palayo
patungo sa masukal na gubat. Nang mawala na yung amoy at tunog ng mga pakpak, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nanatili akong gising hanggang sa sumikat ang araw. Hindi na ako muling tumingin noon sa madilim na bahagi ng gas station dahil baka may makita na naman akong nakakatakot. Kinabukasan, sinabi ko sa mga katrabaho ko ang nangyari. Hindi naman sila nagulat. Ilang beses na raw yung dumaan sa gasolinahan at ilang beses na rin nilang nakitang paikot-ikot yun lumilipad sa paligid. Sabi ng isang matandang napadaan doon ay nagiging aktibo at mas agresibo daw ang mga yon kapag kabilugan ng buwan. Kaya huwag daw naming kalimutan na magbaon ng asin at ibang pangontra dito. Kung maaari ay huwag daw kaming mag-duty paggabi na. Mula noon ay hindi ko na tinatawanan ang kwento ng mga matatanda. Lalo na at isa na ako sa nakakita at nakaranas na totoong may aswang. Yung gasolinahang pinagtrabahuhan ko noon ay hindi lang basta gas station. Daanan din daw yon at lugar kung saan ang mga nilalang sa dilim ay naglalagi. Nang ikwento ko yon kay tatay, ay pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho doon. Isinama na lang niya ulit ako sa pangingisda. Pero kahit nga sa pangingisda namin ay may naiengkwentro pa rin akong ibang nilalang. Pero mas malakas ang loob ko dahil marami naman kami at may dala akong pangontra. Sa ngayon ay gasolinahan pa rin yun pero binago na yung pangalan at mas maayos na ang lugar. Mahawan na at iilan na lang ang mga punong naroon. May mga katabi na rin yung gusali at marami ng mga kabahayan. Nawala na rin yung mga kwento tungkol sa mga aswang na gumagala doon. Marami pa rin gumagala tuwing gabi. Namumula rin ang mga mata. Pero hindi na aswang, boss. Basta, alam nyo na yon. Hanggang dito na lang ang kwento ko at maraming salamat sa inyong oras.